Nagsimula nang pumasok ang bawat grupo sa loob ng rift. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang grupong pinamumunuan ng hambog na hunter na ito. Bago pa man tuluyang sumama si Chen sa ekspedisyon, pinigilan muna siya ni Miss Lin, pinayuhan niya itong huwag pansinin ng mga taong naghahanap ng gulo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang lugar na mapupuntahan sa Golden Radiance Rift ay nakadepende sa oras ng pagpasok, dahil dito, hinahati ang mga grupo sa iba't ibang batch upang mas marami silang lugar na maabot at mas mapabilis ang kanilang eksplorasyon. Agad namang naunawaan ni Chen ang kanyang paliwanag. Bago sila tuluyang makapasok sa rift, kapansin-pansin ng ilang hunter na masamang-masama ang tingin sa kanilang grupo, halatang may hindi magandang balak ang mga ito. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang isang napakalawak na abandonadong guho. Hindi nila napigilan ang mamangha sa tanawing nasa harapan nila. Dahil sa kuryosidad, nagtanong si Chen kung anong lugar iyon. Ngumiti si Miss Lin at sinabing maswerte sila. Ipinaliwanag niyang ang lugar na iyon ang Third Side Hall, isa sa pinakamayamang resource point sa buong Golden Radiance Rift. Napatanong si Chen kung bakit ikatlo ang tawag dito. Ibig bang sabihin ay may iba pang side hall? Tumango si Miss Lin at ipinaliwanag na may kabuuang 12 side hall na nakapalibot sa isang main hall. Ang main hall ang tunay na susi sa Golden Radiance Rift. Ayon sa alamat, naroon ang Pillar of Inheritance, at sino mang kilalanin nito ay magkakamit ng napakalakas na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi basta-basta mabubuksan ang main hall, kailangang makolekta muna ang lahat ng 12 susi mula sa bawat side hall, dahil dito, darating ang mga oracle mula sa iba't ibang panig ng mundo upang agawin ang mga susi, kaya siguradong magiging napakatindi ng labanan. Kahit hindi nila habulin ang mga susi, napakarami pa ring mahalagang kagamitan at pambihirang kayamanan ang nakatago sa bawat side hall, kaya naman nagmadali silang magpatuloy. Bigla namang lumitaw ang Demon Book, mistulang may naalala ito ng maramdaman ng enerhiya sa lugar. Sinabi nitong pamilyar ang Golden Star Energy na bumabalot sa rift. Maya-maya, tila labis itong nasabik at halos mapasigaw habang binabanggit ang pangalang Abundance. Doon naunawaan ng Demon Book kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagulat si Chen sa kakaibang reaksyon nito. Kasabay niyon, isang mission panel ang lumitaw sa kanyang harapan. Mission, gather all the keys and enter the main hall. Mahigpit siyang inutusan ng Demon Book na anuman ang mangyari ay kailangan niyang makarating sa main hall, dahil personal nitong balak tapusin ang nilalang na matagal na nitong hinahanap. Hindi nagtagal ay pumasok ang buong grupo sa napakalaking pintuan. Sa loob ng silid, bumungad sa kanila ang napakaraming ginto, mahahalagang artifact, at iba't ibang kayamanan, ngunit sa pinakagitna ng bulwagan ay may isang berdeng bagay na lumulutang sa ere. Hindi nila ito gaanong pinansin, sa halip, ang atensyon ng lahat ay napunta sa bundok ng kayamanan sa kanilang harapan. Hindi na napigilan ng isang babae ang kanyang tuwa at halos mapasigaw sa sobrang saya. Maging ang isa nilang kasama ay hindi rin makapaniwala habang nakatingin sa babaeng patakbong lumalapit sa tambak ng ginto. Maya-maya, napansin ng isa sa kanila ang berdeng bagay na lumulutang. Nagtaka siya kung yun na ba ang susi, dahil wala naman itong mukhang espesyal. Ipinaliwanag ng isa nilang kasama na ang mismong susi ay hindi talaga kahanga-hanga, ang tunay na problema ay ang selyong nagpoprotekta rito. Pagkasabi pa lamang niya nito, biglang sumabog ang makapal na berdeng usok na bumalat sa buong silid. Mula rito ay lumitaw ang malalaking batong halimaw na tinatawag na Palace Guards. Sa halip na matakot, lalo pang natuwa ang babaeng mandirigma, akala pa naman daw niya ay magiging napaka-boring ng misyon, eksaktong ito ang hinahanap niyang laban. Agad siyang sinalakay ng isang Palace Guard at nagpakawala ito ng napakalakas na suntok. Mabilis niya itong naiwasan bago gumanti ng napakalakas na hataw gamit ang kanyang palakol. Hindi pa siya tumigil at kaagad na ginamit ang combat skill, Soul Ignition, isang kakayahang patuloy na nagpapataas ng kanyang bilis at lakas habang dumarami ang kanyang mga pag-atake. Ngunit habang abala siya sa pakikipaglaban, hindi niya napansing may isa pang Palace Guard na lumitaw sa kanyang likuran, handa na itong magpakawala ng mabigat na suntok. Sa kabutihang palad, dumating ang tank ng kanilang grupo at sinalo ang pag-ataking yun. Dahil sa lakas ng banggaan ay yumanig ang buong lupa, ngunit nanatiling matatag ang kanilang kasamahan. Kasabay nito, binalaan sila ng isa pang miyembro na huwag sayangin ang kanilang enerhiya. Ipinaliwanag niyang ang mga golem na tulad nito ay may core na nagsisilbing kahinaan. Upang patunayan ang kanyang sinabi, agad niyang winasak ang ulo ng isang Palace Guard. Doon nila natuklasan na ang core ay nakatago mismo sa ulo ng mga halimaw. Nang malaman ang kahinaan ng mga ito, sabay-sabay nilang pinuntirya ang ulo ng bawat Palace Guard, isa-isang bumagsak ang mga golem habang walang tigil ang kanilang pag-atake. Sa gilid ng labanan,
Tahimik lamang na pinagmamasdan ni na Miss Lin at Chen ang kanilang mga kasamahan. Masayang sinabi ni Miss Lin na malaki na ang inilakas ng bawat isa sa kanilang grupo. Ngunit hindi naging kampante si Chen, may kakaiba siyang naramdaman kaya agad niyang binalaan si Miss Lin. Napangiti lamang ito at sinabing napansin din niya yun, mukhang may mga bagong bisitang paparating. Hindi nagtagal, bumukas ang malaking pintuan, isa-isang pumasok ang mga hunter na kanina pa ay masama ang tingin sa kanilang grupo. Makikita sa kanilang mga ngiti na wala silang dalang mabuting intensyon, ngunit ang tanong, tatagos kaya sila sa ating bida? Narinig nila ang mapanghamak na boses ng leader ng grupo ng mga bandido, tila kinukutya nito si Miss Lin dahil kakaunti lamang ang kasama niya. Ipinamukha rin nito ang matagal ng alitan nila sa Shenhua, paulit-ulit daw na inaagaw ng Shenhua ang kanilang mga fragment sa Shattered Gold Wasteland, kaya ngayong araw ay sisingilin nila ang lahat ng pagkakautang. Labis ang pag-aalala sa mukha ng isa sa mga babaeng kasama ni Miss Lin, ngunit si Miss Lin mismo ay nanatiling kalmado, hinarang pa niya ang braso ni Chen, waring pinipigilan itong makialam. Saka siya malamig na ngumiti, matagal na pala niyang iniisip kung sino ang may lakas loob na hamarang sa kanila. Nang makita ang mga bandido, tila nadismaya pa siya. Para sa kanya, isa lamang itong taunang hindi matanggap ang pagkatalo, mga taong nagtatapang-tapangan lamang dahil nagkahiwa-hiwalay ang kanilang puwersa. Lalong nagngit-ngit sa galit ang leader ng mga bandido, kaka-breakthrough pa lamang nito sa A-rank at buong yabang nitong ipinagmalaki ang bagong lakas. Sa isang sigaw, iniutos nitong patayin silang lahat at sabay-sabay sumugod ang kanyang mga tauhan. Habang papalapit ang rumaragasang pag-atake, hindi man lang natinag si Miss Lin. Bago pa tumama ang unang hampas, kumalat ang nagyayelong enerhiya mula sa kanyang katawan, sa isang kisap mata, nabalot ng yelo ang pag-atake ng bandido. Napaatras ito sa gulat, malamig na kinutya ni Miss Lin ang kanyang kalaban, kaya pala napakayabang nito, kakapasok pa lamang sa A-rank, ngunit ipinaalala niyang napakalaki ng agwat kahit sa pagitan ng mga A-rank. Kasabay ng kanyang mga salita, mas lalong lumamig ang paligid, kumalat ang hamog na may kasamang di mabilang na maliliit na tipak ng yelo, ang mga kasamahan ng bandido sa likuran nito ay isa-isang nagyelong parang mga estatwa. Abala pa rin ang leader sa pag-aalala sa kanyang mga tauhan, ngunit malamig na paalala ni Miss Lin, wala itong karangyan para mag-alala sa iba habang buhay nito ang nakataya. Mabilis na iwinasiwas ng bandido ang espada nito, subalit usok lamang ang tinamaan, ang tunay na si Miss Lin ay nasa malayong distansya na pala. Doon inilabas ng bandido ang buong kapangyarihan nito, nilamon ng apoy ang kanyang katawan nang gamitin niya ang Flame Demon Possession, saka nagpakawala ng sunod-sunod na mabibigat na hataw, ngunit bawat pag-atake ay tila walang saysay, madali lamang itong iniiwasan ni Miss Lin. Sa huling pagsusugal, ibinuhos ng bandido ang lahat ng natitirang lakas sa isang napakalakas na atake. Hinarap yun ni Miss Lin gamit ang Ice Mirror Reflection, isang teknik na hindi lamang humaharang sa pisikal na pinsala kundi ibinabalik din ang enerhiya ng kalaban. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog, nang maglaho ang usok, halos hindi na makatayo ang bandido, bumalik sa kanya ang bigat ng sarili niyang pag-atake, kahit nanginginig at halos mawala ng malay, pilit pa rin niyang ipinahayag na hindi pa tapos ang laban. Ngunit may isang bagay na hindi niya maunawaan, nagpakawala siya ng napakalakas na apoy, kaya bakit nananatiling napakalamig? Doon niya naramdaman ang matinding lamig na unti-unting kumakain sa kanyang katawan mula sa loob. Dahan-daang lumapit si Miss Lin at ipinaliwanag na ang malamig na hanging inilalabas niya ay nagtatago ng di mabilang na tipak ng yelo, ni hindi man lang napansin ng bandido kung kailan ito pumasok sa kanyang katawan. Iyon ang tunay na pagkakaiba nilang dalawa. Sa sandaling yun, tuluyang natapos ang laban, nabihag ng makapal na yelo ang katawan ng bandido at hindi na ito muling nakagalaw. Tahimik na pinanood ni Chen ang buong laban, napagtanto niyang sapat ang malamig na aura ni Miss Lin upang i-freeze ang isang A-rank oracle, ngunit siya mismo ay bahagya lamang nakaramdam ng ginaw, ang ganoong kasinop na kontrol sa kapangyarihan, iyon ang tunay na lakas ni Miss Lin. Mula sa kabilang panig ng bulwagan, dumating ang isa nilang kasama habang sumisigaw na tapos na nila ang kanilang bahagi at paparating sila upang tumulong, ngunit pagdating nito, natapos na ang lahat. Napahinto ito sa gulat, ang mga bandido ay nakatayo na lamang bilang mga eskulturang yelo. Walang emosyon na nag-utos si Miss Lin na linisin ang mga bangkay, pagkatapos ay pinatawag niya si Yang Si upang suriin ang selyo ng susi. Hindi agad nakasagot si Yang Si, sa sobrang pagkabigla, mahina na lamang itong napabulong na talagang kahanga-hanga ang kanilang boss. Matapos suriin ang selyo, ipinaalam ni Yang Si na mas komplikado ito kaysa sa inaasahan, aabuti ng humigit kumulang 3 araw bago tuluyang mabuksan. Sumimangot si Miss Lin,
Masyadong mahaba ang 3 araw. Ipinaliwanag niya na ang grupong kalaban nila kanina ay mula sa Red Lion Academy, isa sa 5 dakilang akademya. Nakilala niya ang ginamit na high-tier fire skill ng leader dahil eksklusibo yun sa Red Lion at hindi nila itinuturo sa mga tagalabas. Bukod pa rito, kilala ang mga alumni ng akademya sa mahigpit nilang samahan, kahit magkahiwa-hiwalay na sila ng guild, patuloy pa rin silang nagtutulungan. Dahil hindi nakabalik ang grupong yon, malamang ay hahanapin sila ng natitirang puwersa ng Red Lion. Nag-alala ang babae, hindi naman nila maaaring basta isuko ang mga resource na pinaghirapan nilang makuha. Agad na nagbigay ng utos si Miss Lin kay Ming Cheng, ipaalam sa lahat ang sitwasyon at papuntahin ang mga miyembro sa third side hall sa lalong madaling panahon. Inatasan din niya ang ilan na ilabas ang lahat ng resource na kaya nilang dalhin. Nang maibigay ang mga utos, tahimik niyang sinabi na tungkol naman sa susi, maaari nilang hintayin na ibang tao ang magbukas ng selyo at sa kanila ito kunin sa huli. Ngunit bago pa matapos ang kanyang plano, isang pamilyar na boses ang biglang nagsalita mula sa likuran. Hindi na raw kailangan ng ganoong kahabang abala, nanigas si Chen nang marinig ang tinig na yun. Paglingon niya, agad niyang nakilala ang may-ari ng boses, si Amir. Agad silang pinakalma ni Amir, wala raw siyang balak makipaglaban sa pagkakataong ito. Dahil dito, napatanong si Chen kung ano talaga ang pakay niya. Isa lang ang naging sagot ni Amir, kooperasyon. Ipinaliwanag niyang sila na ang baalang bumasag sa selyo, habang ang grupo niya naman ang haarang sa ibang puwersang maaaring sumulpot. Nagduda si Chen, nagtanong siya kung ano naman ang mapapala ni Amir sa pagtulong sa kanila. Ngumiti lamang ito at ipinaliwanag na pareho lang ang kanilang layunin, gusto rin nilang makapasok sa main hall. Kapag may naglabas ng susi palabas ng rift, wala ring makikinabang, kaya sa ngayon, iisa lamang ang kanilang interes. Tumango si Miss Lin bilang pagsang-ayon, ayon sa kanya, espesyal ang sitwasyon ngayong taon, kapag wala silang kahit isang susi, mapag-iiwanan sila ng ibang puwersa. Agad siyang nagbigay ng mga utos, inatasan niya si Yang Si na simulang suriin ang selyo ng susi, habang si Ming Cheng naman ay inutusang ipaliwanag sa lahat ang tunay na sitwasyon, sinabi niyang hindi ito ang tamang panahon para mag-away-away ang iba't ibang grupo. Kaagad namang sinunod ng dalawa ang kanyang utos, maya-maya, mahina siyang tinanong ng isa nilang kasamahan kung wala na ba talagang ibang paraan para makapasok sa main hall maliban sa paggamit ng mga susi. Ipinaliwanag ni Miss Lin na yun lamang ang tanging paraan. Kapag inilabas ang isang susi mula sa rift, unti-unti itong mawawala ng kapangyarihan hanggang sa tuluyan itong maging walang silbi, kaya ang ibang puwersang hindi makakuha ng susi at ayaw ding makuha yun ng iba ay pinipiling ilabas na lamang ito sa rift. Idinagdag pa niya na sa lahat ng taon na sumali siya sa Golden Brilliance Rift, ni minsan ay hindi pa nabuksan ang main hall, iyon ang pangunahing dahilan kung bakit. Sumang-ayon naman si Amir, ngunit sinabi niyang iba ang sitwasyon ngayong taon. Dahil mas maagang natapos ang Shattered Gold Wasteland, siguradong dumating ang lahat ng malalaking puwersa na handang-handa, iisa lamang ang pakay ng bawat isa, ang main hall. Kapag nagsimula na ang labanan, baka kahit isang lamok ay hindi na makalabas sa lugar na iyon. Napaisip ang isa sa mga kasamahan ni Miss Lin, sa huli, wala naman daw ni isa sa kanila ang tunay na nakapasok sa main hall. Paano kung alamat lamang ang sinasabing inheritance at sinaunang kapangyarihan? Paano kung magpatayan ng lahat para rito? Pero sa huli ay wala palang laman ang loob. Hindi pa man natatapos ang kanyang sinabi ay binatukan na siya ng kanyang kasamahan at pinatahimik. Malamig na nagsalita si Miss Lin, hindi alamat ang impormasyong yun. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi, ipinaliwanag niya na bago mawala ang kanyang ama, nasaksihan mismo nito ang mga tao mula sa corporation na buksan ang main hall at makuha ang inheritance. Gayunpaman, wala nang nakaalam kung ano talaga ang kapangyarihang nandoon. Kaya wala nang paraan upang mapatunayan ito sa kasalukuyan. Napanganga ang isa nilang kasama, hindi siya makapaniwalang nakapasok noon sa main hall ang dating guild master. Maging si Amir ay nagulat din, aminado siyang ngayon lamang niya narinig ang impormasyong yun. Dahil dito, agad na humingi ng paumanhin ng isa sa mga miyembro kay Miss Lin, hindi raw niya alam ang tungkol sa nangyari sa dating guild master. Ngumiti lamang si Miss Lin at sinabing ayos lang yun at hindi na kailangang alalahanin pa. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang boses at muling nagbigay ng utos. Sa ngayon, ang tanging paraan upang malaman ang katotohanan ay ang makapasok mismo sa main hall. Naniniwala siyang ito na ang pinakamagandang pagkakataon na nagkaroon sila, kaya kailangan nilang samantalahin ito. Sabay-sabay namang sumang-ayon ang lahat, samantala, tahimik na nag-isip si Chen. Habang binabantayan ni na Miss Lin ang susi, wala muna siyang dapat ipag-alala.
ngunit kung may ibang grupo na magdesisyong ilabas ang isa sa mga susi bilang huling paraan, imposibleng matapos ang kanyang misyon. Dahil dito, sinabi niyang pupuntahan niya ang iba pang side hall. Plano niyang gamitin ang pagkakataong yun upang imbestigahan ang natitirang mga susi at alamin ang galaw ng iba't ibang puwersa. Tumango si Miss Lin at pumayag. Sinabi niyang mananatili sila roon upang protektahan si Guo Yangxi habang binabasag nito ang selyo ng susi. Bago umalis si Chen, nagpaalala pa siya rito na mag-ingat, mag-isa lamang itong kikilos, kaya huwag nitong ipilit ang sarili kapag napunta sa delikadong sitwasyon. Tahimik na tumango si Chen bilang tugon bago siya tuluyang umalis. Lumipat ang tagpo sa ibang bahagi ng rift, kung saan katatapos lamang ni Pajan na pabagsakin ang isang grupo ng guild. Habang inaayos ng kanyang mga tauhan ang lugar, isang miyembro ang nagmamadaling lumapit upang magbigay ng ulat. Ipinaalam nito na matagumpay nang nasakop ni Miss Lin ang third side hall, gayunpaman, aabutin pa ng 3 araw bago tuluyang mabuksan ang selyo ng susi, kaya humihingi siya ng karagdagang suporta. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Pajan, agad niyang iniutos na pumunta silang lahat sa third side hall. Ngunit may isang miyembro ng grupo ang tutol sa desisyon, hindi ito makapaniwalang iiwan na lamang nila ang napakaraming kayamanang nasa harapan nila. Isang malamig na tingin lamang ang isinagot ni Pajan. Mahigpit niya itong pinagsabihan na kung humihingi ng backup si Miss Lin, malinaw na ang ginagawa nito ay mahalaga sa kinabukasan ng buong guild. Kung hindi nito kayang maunawaan ang ganoon kasimpleng sitwasyon, wala na siyang masasabi sa paraan ng pagpapalaki rito ng ama nito. Pagkasabi niyo na tumalikod si Pajan at naglakad palayo, iniwang walang maisagot ang mayabang na hunter. Bago tuluyang umalis, inutusan pa niya ang natitirang mga tauhan na tipunin ang lahat ng resources at sumunod agad sa kanya. Samantala, mabilis ding kumalat ang balita sa iba pang grupo, mula kay Shen Xinghe na agad nagsalita sa harap ng iba't ibang puwersa. Diretsahan niyang sinabi na sa kasalukuyan nilang lakas, imposibleng mapanatili nila ang isang susi kahit makuha pa nila ito, lalo na ang makolekta ang lahat ng 12. Dahil dito, iminungkahi niya ang isang kasunduan, magtulungan na lamang sila sa pangungulekta ng mga susi, bilang kapalit, bibigyan niya sila ng patas na bahagi sa mga resources ng rift. Ngunit pagdating sa main hall, wala na silang dapat pang pakialaman. Wala nang ibang mapagpipilian ng karamihan, kaya napilitan silang pumayag. Nagkamayan ang magkabilang panig bilang tanda ng kanilang kasunduan. Sa kabilang banda, abala rin ang grupo ni Qin Mo, habang tahimik itong nagbabasa ng libro, lumapit ang isa niyang tauhan upang magbigay ng ulat. Ipinaalam nitong sina Pajan at Dao Mingui ay patungo na sa third side hall, samantalang si Shen Xinghe naman ay nakikipagkasundo na sa iba't ibang guild. Nanatiling kalmado si Qin Mo, hindi na raw kailangang makialam pa roon. Sa halip, tinanong niya kung kumusta na ang pangungulekta nila ng mga resources mula sa ibang puwersa. Isang babaeng miyembro ang agad na nagbigay ng ulat. Ayon sa kanya, nakakalap na sila ng mahigit 300 piraso ng Golden Brilliance Ore, halos 200 Star Energy Grass, at ilang mababang antas na Skill Stones. Tahimik na isinara ni Qin Mo ang kanyang libro bago bahagyang ngumiti. Hindi raw masama ang resulta, mas marami pa yon kaysa sa kanyang inaasahan. Sa tingin niya, ngayong naroon na si Pajan, 80% hindi na nila kailangang makisali sa labanan, mas mabuti pang samantalahin nila ang pagkakataon at ubusin ang lahat ng resources sa mga panlabas na lugar ng rift. Samantala, patuloy sa paglalakbay si Chen, hindi nagtagal ay narating niya ang isa pang side hall, ngunit pagdating pa lamang niya, napansin niyang huli na siya, nagsimula na ang matinding labanan, naglalaban na ang magkabilang grupo para sa kontrol ng lugar.